So, kung gusto natin mabawasan yung mga stress natin, siyempre unang-una, i-check mo muna ano ba yung mga iniisip mo. Baka sobra ka naman mag-isip, baka nagkakaroon ka ng mga anxiety, nagkakaroon ka ng depression, no? Marami kang mga iniisip. So, kailangan magbawas ka lang muna. Tapos, ang kagandahan nito, paghandahin mo ang tulog mo. So, paano mapapaganda yung tulog? Ang gawin mo dyan, ang pinakamagandang inumin natin is yung omega-3 sa gabi. Inom tayo noon. Maaari din makatulong yung pag-inom ng magnesium, yung magnesium tablet natin para umayos yung pagtulog natin at magkaroon ng relaxation yung mga muscles. Then, meron pa isa na pwedeng makatulong para magaganda yung tulog. Kailangan i-check ninyo, baka naman yung blood, yung dugo natin, kulang. So, kulang tayo sa B12, kaya hindi tayo nakakatulog ng maayos. Mga ganun. So, kailangan i-assess ninyo ng mabuti kung ano yung pangangailangan ng inyong mga katawan. Dahil pag na-address yung pangangailangan ng mga katawan ninyo, mas maganda po yung pagpapagaling. At saka isa pa, kung gusto nyo na maging mahina na yung metabolismo mo at gusto mong lumakas to, meron tayong mga practical tips na pwede nyo gawin. Pag gising sa umaga, kumuha kayo ng warm water, then lagyan nyo ng lemon, yung lemon fruit. I-squeeze nyo doon, tapos yun ang inumin ninyo sa umaga. Makakatulong yan sa metabolism natin. Yung pangalawa na magandang gamitin natin is yung luya na ginagamit natin sa pagluluto. So maaari nyo ilagay yon together with the cinnamon, yung cinnamon bark na pwede nyo mabili din sa palengke. Tapos lagyan nyo siya ng 5 cloves. Kung naano nyo yung 5 cloves na yon, yung mga cloves, trending ngayon yan, nababasa nyo sa mga Facebook na maganda pala yung cloves, ganyan. So, maaari yung pagsamahin yung 3 klase na to. Ang kagandahan nito ay pagagandahin yung tulog, palalakasin yung metabolismo mo. Then, ang maganda pa doon ay maaari pang mabawasan yung mga iba nating problema sa katawan, tulad ng mga hypertension, nakakabawas din siya ng yung pagtaas ng blood sugar. Kasi nga pagka mataas yung pagkasira yung metabolismo mo, maaaring tumaas yung sugar mo. So magiging diabetic ka. So ang cinnamon ay malaking tulong. Tapos ang cloves ay maganda yan na pangontra sa pamamaga. Yun ang pan. Then ang luya naman, siyempre pagka sinama mo doon, ibubukan niya yung mga ugat na kumikipot at pagagandahin yung daloy ng dugo. Kaya yun ay nakakatulong sa metabolismo mo. Tapos, pang-apat, kung wala kayong lahat ng mga sinabi ko kanina, pwede naman yung wild honey kung meron kayo. So, 1 shot lang sa umaga, samahan nyo na rin ng bawang. Kaya maganda yung yung ginagawa ng iba na wild honey, nagbababad sila ng bawang. So, maganda yon. Kasi pagka naibabad nyo ng mga ilang araw, then iinom kayo ng 1 kutsara sa umaga, 1 kutsara sa gabi. So, 1 shot lang yun. So, yun yung mga the best na pwede nyong gawin kapag may problema kayo sa metabolismo. Yes po, Doc. So, mahalaga talaga na i-assess ng mabuti kung ano yung pangangailangan ng ating katawan. Gaya din po ng mga nabanggit nyo, pagising ng umaga, mainam din na paraan yung pag-inom ng warm water, lagyan ng lemon, gayon din sa luya, samahan din ng cinnamon bar, at para mapaganda din yung metabolism at katawan ng isang tao, pwede din po tayong gumamit, at gaya na po ng nabanggit nyo, itong wild honey at samahan din ng bawang. Dok, sa mga nagbabawas po naman ng timbang, syempre meron po silang mga ginagawa na natural methods. May senyales po ba na dapat magpatingin sila sa doktor kung meron po silang sinusubukan na isang natural methods, Dok? Yes, napaka-importante yun, na bisitahin ninyo ang mga endocrinologist ninyo pagdating dyan sa mga gustong magpababa ng timbang. Kasi may mga instances na nagbabawas ka ng timbang pero hindi mo naman alam kung ilan ba yung dapat mong bawasan. Ilan ba yung pwede mong i-retain na gagawin. So sila kasi yung mga nakakaalam kung ilan yung dapat nilang gawin kasi iba-iba yung weight ng mga tao. So pwede nilang tanungin kung okay sa kanila, din pagka in-approve na ng doktor nila, din gawin nila kasi mas mabilis yun kaysa kasi self-assess ka tapos ikaw lang igagawa, walang naggagabay na doktor sa'yo, mas mahirap yun. Hindi mo alam kung saan ka patungo.
no? So kailangan mo pa rin magpa-check up, tanungin mo sa doktor mo, proper guidance na ibibigay sa iyo, gawin mo para kahit papaano safe tayo at wala tayong magiging problema.